Taong 1999, isang malagim na pagkawala ang umalog sa mundo ng media at naging laman ng mga balita araw-araw. Ang asawa ng isang tanyag na news anchor mula sa isang lokal na himpilan sa probinsya ay bigla na lang naglaho sa kadiliman ng madaling araw. Sa panahong iyon, bihira pa ang mga CCTV camera. Ang investigasyon ay nawalan ng direksyon, napunta sa wala at tuluyang itinigil. Sa harap ng kamera, buong pait na umiyak ang asawa habang nananawagang hanapin ang kanyang kabiyak. Naantig ang puso ng buong bansa sa kanyang kwento. Lumipas ang 8 taon. Noong 2007, ang biktima ng misteryo, ang asawang lalaki, ay muling lumabas sa isang programa sa telebisyon na tumatalakay sa mga unsolved cases. Muli niyang pinukaw ang damdamin ng mga manonood. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas, kadalasan sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Nang mamatay ang maniningning na ilaw ng studio para sa isang commercial break, isang nakalimutang lapel microphone ang naghatid ng kanyang malamig at tunay na tinig sa control room. Ang maikling bulong na iyon na binubuo lamang ng ilang salita, ang naging mitsa na bubuo sa isang palaisipan na 8 taon ng perpektong naitago. Ang maginoo at iginagalang na news anchor na hinangaan ng lahat, anong klasing demonyo kaya ang kanyang kinasundo sa gabing iyon. Heto ang simula ng kwento. Pebrero 14, 2007, alas 3 ng hapon. Sa studio ng Cordillera Broadcasting Network, CBN, sa Baguio City, isang pulang pamagat ang lumitaw sa monitor. MGA Caso, ND Malutas. Sabay-sabay na umilaw ang napakaraming bumbilya sa studio at ang buong paligid ay naging singliwanag ng katanghalian. Abala ang mga staff sa gitna ng tensyon bago ang live broadcast. Sa upuan ng mga panauhin, nakaupo si Antonio Tonyo Vargas, nakasuot ng isang plansadong kulay abong suit. Uminom siya ng tubig mula sa isang bote at bahagyang inayos ang kanyang lalamunan. Sa edad na 62, hindi halata ang kanyang edad dahil sa tuwid niyang tindig at composure. Kitang-kita pa rin ang dignidad ng isang veteranong news anchor na mahigit 30 taon nang naghahatid ng balita. Nang umilaw ang on-air sign, nagsimulang magsalita ang host habang nakatingin sa kamera. Magandang hapon po. Ngayong araw, babalikan natin ang isang kaso ng pagkawala na nangyari dito mismo sa Baguio City 8 taon na ang nakalilipas. Isang misteryong hindi pa rin nalulutas. Kasama natin ngayon ang asawa ng nawawalang si Ginang Elena Vargas, ang dati naming kasamahan at news anchor ng CBN Evening News, Ginoong Antonio Tonyo Vargas. Magalang na yumuko si Tonyo sa harap ng kamera. Magandang hapon, maraming salamat sa pag-imbita at sa hindi paglimot. Tinitigan ng host si Tonyo nang may pag-iingat at nagtanong. 8 taon na po ang lumipas. Mahabang panahon na po iyon. Hinihintay niyo pa rin po ba ang pagbabalik ng inyong may bahay? Yumuko ng bahagya si Tonyo at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mga tuhod gamit ang mga kamay na bakas na ang katandaan. Wala ni isang araw, ni isang sandali na kinalimutan ko siya. Tuwing umaga paggising ko, napapatingin ako sa pinto. Baka sakali, baka ngayon na ang araw na uuwi siya. Sa pag-asang iyon nagsisimula ang bawat araw ko. Ang mahinahong boses ni Tonyo ay bahagyang pumiyok sa dulo. Kumuha siya ng isang puting panyo mula sa bulsa ng kanyang suit at mariing idiniin ito sa kanyang mga mata, paumanhin. Isang taga-media pero hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Nakakahiya. Tumango ang host bilang pagunawa. Naiintindihan po namin, huwag po kayong mag-alala. Huminga ng malalim si Tonyo at muling tumingin sa kamera. Namumula ang mga mata. Noong madaling araw na iyon, lumabas si Elena para maglakad-lakad. Mahilig siyang langhapin ang sariwang hangin sa umaga. Pero hindi ko akalain na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Tanghali na, hindi pa rin siya bumabalik kaya nag-report na ako sa pulis. Pero 8 taon na, wala pa ring balita.
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa studio. Maging ang mga staff sa likod ng kamera ay nagpipigil ng hininga. Nagpatuloy ang host. Noon po, paano po umusad ang investigasyon ng pulisya? Sa simula, tiningnan nila ito bilang isang simpleng paglalayas, sagot ni Tonyo habang kinakagat ang labi at umiiling. Isang babae na may edad na umalis ng bahay, baka daw kusa lang umalis. Paulit-ulit kong sinabi na imposible, hindi ganoong tao si Elena. Pero noon, bihira ang CCTV sa mga kalsada, kaya ang kaso ay nanatiling hindi malutas, pero hindi ako sumusuko. Naniniwala akong babalik siya balang araw. Nang tumagal na ng 30 minuto ang programa, sumenyas ang direktor sa host. Magpapahinga po muna tayo, magbabalik po kami pagkatapos ng 10 minuto. Namatay ang pangunahing ilaw sa studio at tanging mga auxiliary lights na lang ang natira. Tumayo si Tonyo at nagpaalam sa host. Mag-CR lang ako. Sige po, dahan-dahan lang po. Lumabas si Tonyo sa pinto ng studio. Sa kanyang dibdib, ang maliit na lapel microphone ay kumikislap pa rin, senyales na ito'y gumagana. Dahil maikli lang ang break, nakalimutan ng sound technician na patayin ito. Samantala, sa control room, isang baguhang assistant director AD na nagngangalang Angela Reyes ang nakatulalang nakatingin sa monitor habang suot ang kanyang headphones. Si Angela, 28 taong gulang at 2 taon pa lang sa kumpanya, ay mechanical na tinitingnan ang mga audio level ayon sa utos ng kanyang mga senior. Mula sa kanyang headphones, malinaw niyang narinig ang tunog ng mga sapatos na katad na tumatama sa sahig klak, klak, klak. Ito ang mga yabag ni Tonyo Vargas sa tahimik na pasilyo. Bilang bahagi ng kanyang trabaho, bahagyang itinaas ni Angela ang volume para masigurong walang ingay. At noon, isang mahina at malamig na bulong ang pumasok sa kanyang pandinig. Elena. Napahinto si Angela sa pagpihit ng volume knob. Elena, kung tumahimik ka lang sana noon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Naiintindihan mo ba? Nabitiwan ni Angela ang hawak niyang mga dokumento. Kumalat ang mga papel sa sahig, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw na para bang nagyelo. Nakatitig siya sa monitor ng security camera na nagpapakita ng walang taong pasilyo na para bang gusto niyang butasin ito. Natapos ang programa ayon sa plano. Hanggang sa huli, nakuha ni Tonyo Vargas ang simpatya ng mga manonood sa kanyang pagiyak at perpektong ginampanan ang papel ng isang nagluluksa at tapat na asawa. Nagpalakpakan ang mga staff. Salamat po. Bati nila. Ngumiti si Tonyo nang may kabaitan at magalang na yumuko. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, patagong bumalik si Angela sa control room. Ginamit niya ang nanginginig na mga kamay para kopyahin ang nakasave na audio file sa isang maliit na 128 megabyte USB drive. Isiniksik niya ito sa pinakailalim ng kanyang bag at dali-daling umalis na parang tumatakas. Sa loob ng 3 araw, hindi mapatay ni Angela ang ilaw sa kanyang silid tuwing gabi. Sa madaling araw, ang mahinang boses na iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kung tumahimik ka lang sana. Gabi ng Pebrero 17, buo na ang desisyon ni Angela. Binuksan niya ang website ng Baguio City Police Office, BCPO. Sa anonymous tip section, iniwan niya ang isang maikling mensahe gamit ang nanginginig na mga daliri. Tungkol po sa pagkawala ni Elena Vargas, 8 taon na ang nakalipas. Mayroon po akong isang audio file na kailangan ninyong mapakinggan. Kinabukasan, pagpasok ni Hepe Ricardo Cardo Gomez sa opisina ng Investigation Division, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga tauhan. Hepe, may report na galing sa Cybercrime Unit. Tingnan niyo po, isang tip tungkol sa kaso ng pagkawala, 8 taon na ang nakalipas. Isinuot ni Hepe Gomez, 58 taong gulang at malapit nang magretiro, ang kanyang salamin sa dulo ng kanyang ilong at sinilip ang monitor. Vargas, pamilyar ang pangalang yan.
Kumunot ang noo niya, itinulak ang kanyang upuan at naglakad papunta sa silid-imbakan ng mga lumang kaso. Mula sa isang maalikabok na metal na cabinet, kinuha niya ang isang luma at kupas na folder. Nakasulat sa marker, Marso 1999, Kasunji Pagkawala ni Elena Vargas, sarado. Binuksan niya ang folder at nakita ang sulat kamay ng investigador 8 taon na ang nakalipas. Nag-report, Antonio Vargas. Asawa, Elena Vargas. Hindi na bumalik matapos maglakad-lakad sa umaga. Walang senyales ng paglalayas. Walang ebidensya ng foul play. Binuklat ni Gomez ang mga pahina. Ang salaysay ni Antonio Vargas ay napakakinis at perpektong nakaayos na para bang isang sinulat na script. Noong panahong iyon, nakaramdam na siya ng kakaiba sa perpektong testimonya nito, pero dahil walang ebidensya, napilitan silang isara ang kaso. Tinawag ni Gomez ang isang batang detective, si Sergeant Marco David. Marco, iwanan mo muna yang ginagawa mo, halika rito. Si Marco, 24 taong gulang at matipuno ang katawan, ay lumapit habang iniiwan ang kanyang kinakaing instant noodles. Bakit po, Hepe? Inabot ni Gomez ang maalikabok na folder. Naaalala mo ba ang kasong ito? Yung babaeng nawala sa may Session Road 8 taon na ang nakalipas. Kinuha ni Marco ang folder at nag-isip. Wala pa po ako rito noon, Hepe. Oo nga pala, bata ka pa noon. Para sa akin, kaso itong parang tinik sa lalamunan, hindi ako mapakali. Binuksan ni Gomez ang computer speakers at pinatugtog ang audio file. Sa gitna ng static, umalingaw-ngaw ang boses ni Antonio Vargas. Elena, kung tumahimik ka lang sana noon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Naiintindihan mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi ba't yan si Antonio Vargas, yung news anchor? Oo, ang asawa ng nawawala. Muling pinatugtog ni Gomez ang audio. 2, 3 beses na umalingaw-ngaw sa opisina ang nakakakilabot na boses. Kung tumahimik ka lang sana. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin yan? Seryosong hinaplos ni Marco ang kanyang baba. Kung bulong lang yan dahil sa pangungulila, masyadong kakaiba ang tono, parang nananakot o nanunumbat. Tumango si Gomez. Ganoon din ang dating sa akin. Magdamag silang nanatili sa opisina, sinusuri ang bawat detalye ng audio file. Kinabukasan, nagsimulang magsulat si Hepe Gomez sa isang request form. Sa pamagat, isinulat niya, hiling para sa muling pagbubukas ng investigasyon. Kaso ni pagkawala ni Elena Vargas, Marso 1999. Sa listahan ng mga unang i-interviewin, isinulat niya ang mga pangalan ng mga kapitbahay na nakalista sa lumang report. Marso Nalin Delvin, 1999, 4:00 ng umaga, sa isang tahimik na residential area sa Baguio City, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Si Elena Vargas, 54 taong gulang noon, ay lumabas. Itinali niyang mabuti ang sintas ng kanyang puting sapatos, inayos ang kwelyo ng kanyang kulay abong jacket at nagsimulang maglakad. Sa panahong iyon, ang tanging nakakita sa kanya ay isang tagapaghatid ng dyaryo na nagbigay ng malabong testimonya. Iyon na ang huling bakas ni Elena sa mundong ito. Ayon sa record, sinabi ni Antonio Vargas na mahimbing siyang natutulog sa ikalawang palapag at hindi na malayang umalis ang asawa. 8:00 na raw ng umaga nang magising siya at mapansing wala si Elena at agad na tumawag sa pulis. Hapon ng Pebrero 20, 2007, dumating sina Hepe Gomez at Sergeant David sa lugar. Huminto sila sa tapat ng bahay ni Aling Remedios, ang kapitbahay ng mga Vargas. Tao po, pulis po kami. Ilang sandali pa, isang matandang babae ang nagbukas ng gate, puno ng pag-aalinlangan ng mga mata. Sino po sila? Inilabas ni Gomez ang kanyang police badge. Mula po kami sa BCPO. Kayo po ba si Aling Remedios? Tumango ang matanda. Ano po ang kailangan ninyo? Tungkol po ito sa pagkawala ng kapitbahay ninyo. Si Ginang Elena Vargas, 8 taon na po ang nakalipas. Pwede po ba kaming magtanong ng ilang bagay?
Nang marinig ang pangalang Vargas, kumunot ang noo ni Aling Remedios at nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, pinapasok niya ang dalawang pulis. 8 taon na po ang nakalipas, kaya maaaring malabo na ang alaala ninyo. Pero noong madaling araw na iyon, may napansin po ba kayong kakaiba? Tanong ni Gomez. Huminga ng malalim ang matanda. Ang totoo, may hindi ako nasabi sa mga pulis noon. Sabay na umusog palapit sina Gomez at David. Ano po iyon? Mga 4:00 ng madaling araw, nagising ako para umihi. May narinig akong kakaibang tunog mula sa kabilang bahay. Anong klaseng tunog po? Itinuktok ni Aling Remedios ang kanyang kamao sa mesa. Ganito, isang malakas na kalabog, parang may mabigat na bagay na bumagsak sa sahig. Mabilis na nagsulat si Marco sa kanyang notebook. Sigurado po kayong galing sa bahay ng mga Vargas? Siguradong sigurado. Ang pader ng kwarto ko at ng sala nila ay magkadikit lang. Rinig na rinig ko. Sinubukan ni Gomez na alalahanin ang lumang report pero wala siyang makitang ganitong testimonya. Bakit po hindi ninyo ito sinabi noon? Sinabi ko, pero yung pulis na nag-imbestiga, hindi ako pinansin. Sabi niya, baka nag-away lang ang mag-asawa at may ibinato, kaya hindi na ako nagsalita. Napahinto ang kamay ni Gomez. Dahil sa kapabayaan ng isang kasamahan, nasayang ang golden time ng investigasyon. Hindi po ba kayo nabahala sa tunog na iyon? Nang malaman kong hindi na bumalik si Elena, gabi-gabi kong naririnig sa isip ko yung kalabog na yon. Hindi ako makatulog. Pero dahil sinabi ng pulis na naglayas lang siya, ano pa ang magagawa ko? Nagtanong si Marco. Bukod po sa kalabog, may narinig pa po ba kayo? Tunog ng sasakyan? Boses ng tao? Tunog ng sasakyan. Parang mayroon. Parang may umandar na makina. Pero hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang ba yun o totoo. Tumayo si Gomez at magalang na yumuko. Malaking tulong po ito. Kung may maalala pa po kayo, tawagan niyo lang kami. Nang makalabas na sila, sinabi ni Marco, Hepe, 4:00 ng madaling araw at may malakas na kalabog, masyadong kahina-hinala. Kung sineseryoso lang sana ang testimonya na 8 taon na ang nakalipas, baka iba na ang sitwasyon ngayon, sabi ni Gomez habang nagsisindi ng sigarilyo. Kinahapunan, pinuntahan nila si Tita Celia, ang matalik na kaibigan ni Elena. Itinuturing siyang pinakamalapit kay Elena at nasasabihan nito ng mga sikreto. Bago po mawala si Elena, may nasabi po ba siyang kakaiba? 1 buwan bago siya mawala, palagi siyang bumubuntong hininga. Sabi niya, nag-iiba na raw ang asawa niya. Hindi niya sinabi ang detalye, pero kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala. Ano po ang ibig sabihin ng nag-iiba? Sabi niya, parang naging ibang tao. Hindi naman pala salita si Elena tungkol sa asawa niya, kaya nang sabihin niya, yon, alam kong may malaking problema. Bago po siya mawala, may kakaiba po ba siyang ginawa o sinabi? Napaisip si Tita Celia. Oo. 1 linggo bago siya mawala, nagkakape kami. Bigla niyang sinabi, magsisimula na akong mamuhay para sa sarili ko, nakapagdesisyon na ako. Isang malaking desisyon, ibig po bang sabihin makikipaghiwalay siya? Hindi niya sinabi ng diretsyo. Akala ko, mag-ehersisyo lang siya o maghahanap ng bagong hobby. Pero ngayon, iniisip ko, baka ang malaking desisyon na yon ay isang bagay na nakataya ang buhay niya. Pag-alis nila, sinabi ni Marco, Hepe, kailangan nating imbestigahan ng mas malalim si Antonio Vargas. Tama, kausapin mo ang mga taga-CBN. Alamin mo lahat mula sa pag-alis niya sa trabaho. Nalaman ni Marco na nag-early retirement si Tonyo noong huling bahagi ng 1998 at pagkatapos ay naging malungkutin at hindi na nakipag-ugnayan sa mga katrabaho. Bumalik si Gomez sa opisina at muling hinalughog ang mga lumang file. Nakita niya ang record ng mga tawag ni Tonyo. Isang pahina ang minarkahan lang ng investigador noon. Mga tawag sa pagitan ng mag-asawa, walang kahina-hinala.
Pero isang linya ang pumukaw sa atensyon ni Gomez. Gabi, bago mawala si Elena, 11:47 p.m. Tagal ng tawag, 7 minuto at ba't to 20 segundo. Ano to? Sabi niya sa sarili. Lumapit si Marco. Magkasama sila sa iisang bahay pero nag-usap sila sa telepono ng mahigit 7 minuto. Halos hating gabi na. Ayon sa testimonya niya, magkahiwalay sila ng kwarto sa una at ikalawang palapag dahil hindi na sila magkasundo. Pero kahit na, ang weird pa rin. Tumingala si Gomez. Posibleng pagkatapos nilang mag-usap sa telepono, may tumawag sa kanya para palabasin siya. Saan po tayo susunod, Hepe? Tatawagin na ba natin si Antonio Vargas? Hindi pa. Uunahin natin ang pamilya ni Elena. Baka may alam sila na hindi natin alam. Pebrero 25, 2007. Muling sinuri ni na Gomez at David ang mga financial records ni Elena. Iwinagayway ni Marco ang isang papel. Hepe, tingnan niyo to. 2 araw bago siya mawala, may yung 5,000 na na-withdraw sa account niya. Libon. Kanino napunta? Kay Miguel Castro, pamangkin niya. BBM Milliyong, halos katumbas na ng isang bahay. Yan. Sinuri ni Marco ang background ni Miguel. Nagtayo ng isang maliit na restaurant noong 1998 pero nalugi. Pagkatapos noon, nabaon sa utang sa credit card at lending companies. Nakiusap siya sa tita niya para takpan ang mga utang niya. Saan galing ang pera? Mula sa isang time deposit account na nakapangalan kay Elena, pero ang pera ay galing sa retirement pay ni Antonio Vargas. Dinala ni Elena ang passbook at pirma ng asawa sa bangko para i-withdraw ang pera. Nang walang pahintulot ng asawa, mukhang ganoon nga po. Dalhin dito si Miguel Castro ngayon din. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa opisina, halatang ninenerbiyos. 38 taong gulang, gusot ang damit at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ipinakita ni Gomez ang bank record. Nakatanggap ka ng 5,000 mula kay Tita Elena mo noong Marso 1999. Namutla si Miguel. Hiniram ko lang po, yon. Ibabalik ko kapag nakaahon na ako. Naibalik mo na ba? Yumuko si Miguel. Hindi pa po, mahirap pa rin ang buhay. Ginoong Castro, bago mawala ang tita mo, kumuha ka ng ganoong kalaking halaga. May kinalaman ka ba rito? Wala po, inosente po ako. Kusang loob po niya iyong ibinigay sa akin dahil naawa siya. Paano mo yan papatunayan? May kasulatan ba kayo? Hindi makasagot si Miguel. At ang alibi mo, medyo questionable, sabi ni Marco. Hanggang 3:00 ng umaga, nasa isang internet cafe ka. Pero mula 3:00 hanggang 6:00, nasaan ka? Umuwi na po ako. Natulog. Tinitigan siya ni Gomez. May itinatago ka, Ginoong Castro. Nanginginig ang mga mata mo. Hindi makapagsalita si Miguel. Sige, pwede ka nang umalis sa ngayon, pero huwag mong papatayin ang cellphone mo. Mabilis na tumayo si Miguel at umalis. Nang gabing iyon, muling binalikan ni na Gomez si Tita Celia. May nabanggit po ba si Elena tungkol sa insurance? Naku, paano niyo nalaman? Oo, mayroon. 1 buwan bago siya mawala, nabanggit niya na kumuha siya ng insurance, pero sikreto daw sa asawa niya. Anong klaseng insurance? Hindi ko alam ang detalye, sabi niya. Para lang daw sa mga anak niya kung sakaling may mangyari sa kanya. Kinabukasan, sinuri ni Marco ang mga insurance records. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hepe, grabe to. Lumapit si Gomez. Isang life insurance plan na nagkakahalaga ng 5,000. Ang mga benepisyaryo. Hindi ang asawang si Antonio, kundi ang 2 nilang anak. Ginastos niya ang pera ng asawa niya nang walang paalam at ang benepisyaryo ng insurance niya ay ang mga anak nila. Alam kaya ito ni Antonio Vargas? Bulong ni Gomez. Kung alam niya, pero akala niya siya ang makakakuha, mas magiging komplikado ang sitwasyon. 2 ang posibleng motibo, sabi ni Marco. Nagalit dahil sa libong o inasahan niyang makukuha ang insurance pero nabigo.
Parehong posible. Kailangan nating alamin. Unang linggo ng Marso, lumabas sa isang lokal na dyaryo ang balita, pulisya muling binuksan ang investigasyon sa isang 8 taong kaso ng pagkawala. Kinabukasan, isang anonymous tip na naman ang lumitaw sa website ng BCPO. Pakisuri muli ang mga tawag ng asawa ni Ganang Vargas noong madaling araw na iyon. Muling kinuha ni Gomez ang folder. Alam niyang may nakaligtaan sila. Magdamag niyang sinuri ang bawat linya. 2:00 ng umaga, napahinto ang kanyang mga mata sa isang entry na minarkahan lang ng lapis. Maling tawag, walang saysay. Petsa, araw ng pagkawala, oras 3:67 AM. Tumatawag Antonio Vargas. Tagal, 2 minuto, 30 segundo. Magkasama sa iisang bahay, pero nagtawagan bago siya umalis. Paanong nakaligtas to? Sabi ni Gomez sa sarili. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Marso 5, 2007. Muling tinitigan ni Gomez ang record ng tawag. Hepe, sobrang weird nito, sabi ni Marco. Bakit sila magtatawagan sa telepono sa ganoong oras? Itinuro ni Gomez ang nota ng dating investigador. Sabi niya, maling tawag lang siguro, hindi man lang inilagay sa report. Grabe, ito na siguro ang smoking gun ng kaso. Kinuha ni Gomez ang testimonya ni Antonio. Tingnan mo to, sabi niya. Wala akong kaalam-alam na umalis siya. Nagising na lang ako ng 8:00. Pero direktang salungat yan sa record ng tawag. Tumawag siya sa asawa niya. Paanong hindi niya malalaman? Eksakto, tumayo si Gomez. Tawagin mo ulit si Antonio Vargas. Ngayon, bilang isang taong may interes sa kaso. Kinabukasan, dumating si Tonyo, kalmado pa rin at nakasuot ng plansadong damit. Ipinakita ni Gomez ang record ng tawag. Ginoong Vargas, tumawag po kayo sa asawa ninyo ng 3:07 taling ng umaga. Bahagyang dumaan ang mga mata ni Tonyo sa papel pero hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Talaga? Hindi ko na matandaan. 8 taon na ang nakalipas. Baka nagkamali lang ako ng pindot. Pero sa testimonya ninyo, sinabi niyong wala kayong alam. Paanong nangyari? Yun kung tumawag pa kayo sa kanya. Sandaling gumalaw ang mga daliri ni Tonyo sa kanyang kandungan. Ganoon ang pagkakaalala ko noon. Baka nananaginip ako nang tumawag ako kaya hindi ko matandaan. Pero ngayon, naaalala niyo na ba? Hindi sumagot si Tonyo. 8 taon na. Normal lang na maging malabo ang alaala. Hindi ko na masabi ng sigurado. Nanatili ang katahimikan. May iba pa po ba kayong itatanong? May usapan kasi ako, sabi ni Tonyo. Sige, sa ngayon hanggang dito na lang. Pero tawagan niyo kami kung may maalala kayo. Nang pasara na ni Tonyo ang pinto, humabol si Gomez. Ginoong Vargas, kahit gaano kaliit na detalye, ipaalam niyo sa amin. Sige, malamig na sagot ni Tonyo nang hindi lumilingon. Hepe, ang tibay niya, sabi ni Marco. Parang humihinga lang kung magsinungaling. 30 taon siyang nabuhay sa harap ng kamera. Ang pag-arte ay parang natural na sa kanya. Nang gabing iyon, pumasok sa opisina si Miguel Castro, ang pamangkin. May sasabihin po ako. Maupo ka, Miguel. May itinatago po ako sa loob ng 8 taon, sabi niya. Noong madaling araw na mawala si tita, tumawag siya sa akin. Anong oras? Mga 14:15 ng umaga. Ginising ako ng tawag niya. Anong sabi niya? Nanginginig ang boses ni Miguel. Natatakot ako sa tiyo mo. Kakausapin ko lang siya sandali. Yun lang po, nanginginig ang boses niya. Natatakot talaga. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Dahil po sa 1,000,000 singgo, natakot ako na baka ako ang pagbintangan. Duwag po ako. Umiyak si Miguel. Kung may ginawa lang sana ako noon. Pag-alis ni Miguel, tumayo si Marco. Hepe, kailangan nating tingnan ulit ang testimonya ng tagahatid ng dyaryo. Kung takot siya at tumatakas, baka hindi sa karaniwang daan siya nagpunta. Muling hinalughog ni Marco ang mga lumang file. Heto, sabi ng delivery boy. Nakita niya si Gnang Vargas, pero hindi papunta sa park,
kundi lumiko sa isang madilim na eskinita. Saan papunta ang eskinita na yan? Tanong ni Gomez. Binuksan ni Marco ang mapa. Papasok po sa isang bakanting lote. May isang luma at maliit na bodega doon. Kanino nakapangalan yung bodega? Mabilis na sinuri ni Marco ang mga record. Nakalagay po, Antonio Vargas. At yung lote, nakapangalan din sa kanya. Isang lote na may mga puno ng pino sa tuba, Benguet. Tumayo si Gomez. Kumuha ka ng search warrant. Bubuksan natin ang bodega at huhukayin natin ang lote na yan. Marso 10, 2007. Inilabas ng korte ang search warrant. Dinala ni na Gomez ang isang team sa bodega. Kalawangin na ang pinto. Sa loob, puro agiw at alikabok. Walang katawan. Pero may napansin si Marco. Hepe, tingnan nyo, may bakas ng gulong ng sasakyan dito sa loob. Dito niya isinakay, bulong ni Gomez, at dinala sa isang lugar na walang makakakita. Sa lote niya sa tuba, Hepe. Doon natin ituon ang paghahanap. Kinahapunan, isang galit na lalaki ang pumasok sa opisina. Siya si Tadeo, ang panganay na anak ni Tonyo. Bakit ninyo pinaghihinalaan ang tatay ko? Imposibleng saktan niya ang nanay ko. Kalma lang, Ginoong Vargas. Maupo ka muna. Minahal ng tatay ko ang nanay ko ng higit sa kahit sino. Noong umagang iyon, tinawagan ka ng tatay mo. Tama. Oo, 7:30 ng umaga. Sabi niya, nag-aalala siya dahil hindi pa umuuwi si mama. May kakaiba ba sa boses niya? Wala. Boses lang ng isang nag-aalalang asawa. Huwag ninyong pagbintangan ng tatay ko. Si Miguel Castro ang imbestigahan ninyo. Baka siya ang may gawa para hindi na niya bayaran ang utang niya. Hindi kumibo si Gomez. Nanghina ang boses ni Tadeo. 8 taon. Hinintay ng tatay ko ang nanay ko. Hindi niyo ba nakita kung paano siya umiyak sa TV? Umalis si Tadeo. Naniniwala talaga ang anak sa ama niya, sabi ni Marco. Siyempre. Sa loob ng 8 taon, umarte siyang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Nang gabi ring iyon, isang tawag ang natanggap nila mula kay Ramon Santos, isang kasamahan ni Tonyo sa CBN. May kailangan po kayong malaman. Kinabukasan, nagkita sila sa isang coffee shop. 8 taon na po ang nakalipas. Sa isang inuman, sinabi sa akin ni Tonyo, masisiraan na ako ng ulo dahil sa asawa ko. Sana mawala na lang siya. Kailan niya yan sinabi? Simula ng 1999, ilang buwan lang pagkatapos niyang mag-early retirement. Sobrang baba ng tingin niya sa sarili noon. Hindi niya matanggap na ang asawa na niya ang may hawak ng pera. Bakit ngayon niyo lang ito sinasabi? Akala ko, lasing lang siya. Pero mula nang makita ko ang balita, hindi na ako makatulog. Pagbalik nila sa kotse, sinabi ni Marco, Hepe, sana mawala na lang siya. Yan na ang motibo. Oo, ang kailangan na lang natin ay matibay na ebidensya. Nagsimulang magtanong-tanong si Marco sa mga hardware store malapit sa bahay ng mga Vargas. Pagkatapos ng isang linggong paghahanap, napadpad siya sa isang maliit na bahay. Dati itong hardware store na pag-aari ng isang 81 taong gulang na si Mang Cardo. May mga lumang record pa po ba kayo? Kumuha si Mang Cardo ng isang maalikabok na kahon na puno ng mga lumang ledger. Hinanap ni Marco ang entry para sa Marso 1999 at nakita niya. Marso 11, isang pala, 2 malaking trapal, isang lubid, cash. Naaalala niyo po ba kung sino ang bumili nito? Tinitigan ni Mang Cardo ang ledger. Isang lalaking hindi ko kilala, nakasuit, nagmamadali. Ipinakita ni Marco ang litrato ni Tonyo Vargas. Siya po ba? Tinitigan ng matanda ang litrato. Parang siya nga, kamukha niya yung nasa TV. Bumalik si Marco sa opisina, hindi maitago ang pananabik. Hepe, isang araw bago mawala si Elena, bumili siya ng pala at trapal. Planado ang lahat. Kailangan nating hukayin ang lote sa tuba, sabi ni Gomez. Nandoon ang lahat ng sagot. Marso 17, inilabas ng korte ang arrest warrant. Inaresto nila si Tonyo Vargas sa kanyang bahay. Kalmado pa rin siya. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawa.
si Elena Vargas. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Tonyo pero mabilis niyang binawi ang composure. Isang malaking pagkakamali ito. Wala akong kasalanan. Sa interrogation room, itinapon ni Gomez ang folder sa mesa. Ginoong Vargas, ito na ang huling pagkakataon mo. Anong nangyari noong gabing iyon? Pawang mga circumstantial evidence lang yan. Wala kayong matibay na ebidensya, sabi ni Tonyo, kasama ang kanyang abogado. Ngumiti si Gomez. Tingnan natin. Malalaman natin kapag nagsimula na tayong maghukay. Marso 20, dumating ang forensics team at ground-penetrating radar sa lote sa tuba. Pagkatapos ng 2 oras, isang miyembro ng team ang sumigaw. Dito, may reaksyon dito. Sa ilalim ng isang matandang puno ng pino, sa lalim na 1.2 metro, may nakitang senyales ng paghuhukay. Hukayin! Utos ni Gomez. Ilang sandali pa, isang tunog ang narinig nila. May tumama sa pala. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa, isang itim na plastic bag. Nang buksan, isang puting sapatos na puno ng putik ang lumitaw, at sa tabi nito, mga buto. Sa gitna ng paghukay, isang maliit na metal na bagay ang nakuha nila, isang kupas na gintong singsing pangkasal. Sa loob, may maliit na nakaukit, 1968 Tonyo at Elena. Nahanap na natin siya, sabi ni Gomez habang pumipikit. Marso 25, dumating ang resulta ng DNA test. 99.99% match sa mga anak ni Elena. Muling hinarap ni Gomez si Tonyo sa interrogation room. Ipinakita niya ang resulta ng DNA test. Nakuha namin ang mga labi niya sa lote mo sa tuba, kumpirmadong si Ginang Elena Vargas. Ang mukha ni Tonyo ay biglang nanigas na parang bato. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Inilabas ni Gomez ang litrato ng singsing. Nang makita ito ni Tonyo, hindi na niya napigilan. Nagsimulang manginig ng malakas ang kanyang mga kamay. Tapos na ang pag-arte, Ginoong Vargas. Oras na para bumaba sa entablado. Marso 27. Sa huli, umamin si Tonyo Vargas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang galit niya nang malaman ng tungkol sa alambilibin-libon-libon. Ang pakiramdam na binaliwala siya matapos siyang mapilitang magretiro. Ang pagpaplano niya, ang pag-search sa internet tungkol sa pag-file ng missing persons report at presumptive death. Noong madaling araw na iyon, tinawagan niya si Elena para mag-usap sa bodega pero dinala niya ito sa lote sa tuba. Doon, sa gitna ng kanilang pagtatalo, pinatay niya ito gamit ang isang matigas na bagay. Ibinan niya ito sa trapal at inilibing. Pagkatapos, umuwi siya, naligo, at tumawag sa kanyang anak para umarting nag-aalala. Itinapon niya ang cellphone ni Elena sa isang damuhan. Hindi ko akalain na nakabukas pa pala ang mikropono sa studio, bulong niya. Ang isang salitang iyon. Iyon ang nagbigay wakas sa lahat. Mayo 2007, sa korte, si Antonio Vargas ay hinatulan ng pagkabilanggo ng 20 hanggang 40 taon. Doon din nabunyag ang isang malagim na katotohanan. Hindi pala si Tonyo ang benepisyaryo ng insurance ni Elena, kundi ang kanilang mga anak. Nagkamali siya ng akala. Sa huli, ang mga labi ni Elena ay nailibing ng maayos. Sa libing, umiyak ang kanyang mga anak, ang kaibigang si Tita Celia at maging ang pamangking si Miguel. Sa opisina, tinapos ni Hepe Gomez ang kanyang report. 8 taon, bulong niya. Dahil sa kapabayaan namin, 8 taon na nagdusa ang isang pamilya. Sa studio ng CBN muling ginanap ang programang Mga Kaso na Di Malutas. Isang bagong AD ang nagtanong, nasaan na po si Angela Reyes, yung nagbigay ng audio? Nag-resign na, lumipat daw sa isang malayong probinsya. Pero bago siya umalis, may sinabi siya sa amin, laging isipin na laging bukas ang mikropono. Disyembre 2007, sa isang sementeryo sa Baguio, isang maliit na bouquet ng bulaklak ang nakalagay sa puntod ni Elena Vargas. May isang maliit na card na nakasiksik dito. Tita, ngayon lang po ako nakadalaw. Patawad po sa lahat. Ito ay sulat kamay ni Miguel Castro.
Sa daan kung saan huling naglakad si Elena, patuloy pa rin ang pag-agos ng buhay. Lumipas ang mga panahon, ngunit ang alaala ng isang trahedya ay mananatiling nakaukit sa katahimikan ng madaling araw na iyon.